umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa MBC Building, Manila Broadcasting Center, kung saan matatagpuan ang iba't ibang radio station. Bali, ito yung pinaka-base nila. So, papasukan natin yun ngayon and samahan nyo kami. Kasi kakaganyan mo, baka mamaya mawala talaga yung taong tunay na nagmamahal sa'yo. Sayang! 90.7 Love Radio, most famous FM station, most outstanding radio for entertainment. They tackle issues about love, courtship, and dating. Hi! You're watching Christine. wala ba kayong show? Christine Dara Show. So yes, nandito ako. Nandito po tayo ngayon sa Love Radio Station with Christine Dara. Magandang DJ. It's just Siyempre, basically, entertainment kasiyahan. Yung kasiyahan na hindi mo ibibigay ni Roman. Yes. Hindi, syempre, alam naman naroon tayo na-encounter na parang bad vibes, bad mood. So, nandito kami to ease the pain ng mga tao dahil may mga pinagdadaanan ng stress. Yes. So, yung mga listeners po, mostly, Baliw, katulad namin. Hindi, iba-iba eh. Hindi lang masasabi na we're just targeting the students. Iba-iba talaga eh. Even in the corporate world, pagka nag-meet kami somewhere sa isang event, nakakagulat na sabihin nila na nakikinig kami sa 12 to 3 p.m. So that's noon time. So basically, syempre, ang goal ko, ang character ko is tindera. So basically, ako isang madaldal na tindera para magising yung mga tao. Kasi usually, ito yung siesta time eh. Ito yung tipong mga inaantok. Follow-up question po, ano po yung masasabi niyo sa mga aspiring at nangangarap na maging DJ? Ito lagi ko sinasabi kapag may talk ako sa mga schools, STD lang kailangan. Sipag, tiyaga, diskarte. At saka if you really want the job, kung gusto mo talaga yun, go lang ng go. DZRB, Radyo ng Bayan. Balita, serbisyo, publiko at awit. Tagapag-ugnay ng pamahalaan at ng mamamayan, ang Radyo ng Bayan. Konektado ka! Magandang hapon po sa inyo lahat. Kasama po natin ngayon si Miss Ched, ang isa sa mga announcers ng DZRB. So, good afternoon po. May mga tatanong lang po kami, may piling katanungan. Ano po yung, dahil ito ay DZRB sa istasyon ng radyo, paano ang daloy ng mga programa sa weekdays? Sa weekdays kasi, basically ano lang kami maghapon, mga news and current affairs. So doon lang umiikot yung ano namin, yung programming, tsaka sa public service. So may isang programa dito na about public service. Tapos yung mga ginagawa din ng mga departments ng gobyerno, tulad ng Department of Transportation and Communication, may program sila dito, yung Lakbay Biyahe. Tapos yung sa police, yung police ng bayan, Civil Service Commission, yung Serbisyo Todo-Todo. Once a week yung mga ganong program namin dito. Yung mga ginagawa ng mga government agencies. So, nagbibigay ng update through that program. So, basically, ang takbo nga, news and current affairs, saka public affairs yung ano namin. Kumbaga, is style dito sa Radyo ng Bayan as an AM station. Program namin, Barangay PBS yung title niya, tuwing 10 to 11 in the morning. So, basically, yung oras ay medyo light na, diba? So, medyo may konting biruan about everyday life. And then, yung mga issue rin sa mga pangkaraniwang mamamayan. Yung kasi barangay yung ano namin eh, yung program namin eh. Tungkol sa barangay. So, yung mga issue na nakaka-apekto sa buhay-buhay ng ating mga kabarangay dyan. So, discuss din kami syempre ng mga national issues. Kung ano yung mainit sa araw na yun, discuss namin. Tapos mga interview, kung ano yung mga, basta basically politics.
sa ibang bansa, madalas talaga yung mga media entity doon, may-ari gobyerno. Pihira ang private na nagmamay-ari doon. So, dito naman sa atin, baliktad. So, ito lang ang only government radio owned ito lang. Kaya, so yan ang edge namin. Preview. Ma'am, sa inyong karanasan bilang announcer, paano ninyo mapapaliwanag ang bahagdan ng radio broadcasting? O, kalagahan. Kahalagahan Oo, po. kalagahan. Yung syempre, ang radio kasi, hanggang ngayon, mas malawak pa rin kasi nararating niya kumpara sa television. Dahil nga, ang radyo, pinakamurang device yan na mabibili natin. Kada sabi natin, nagbago na rin yung technology, may mga internet na rin. Pero saan ba nakasampay yung mga online na broadcast, yung mga tawag nilang netcasting patawag doon? Kundi sa radyo rin yun Dapat meron pa rin physical radio station So, nakasampa na sila sa mga totoong radio station. Kaya, kailangan pa rin talaga ng radio. So sa pag-disseminate ng impormasyon, so, lalo-lalo na sa panahon ng mga kalamidad, yung mga tag-ulan, di ba? Nawawalan kasi ng mga kuryente, di ba? Ang radyo, pwede battery lang di ba? So, ganun ka-importante yung yung radyo, lalo-lalo sa mga panahon ng kalamidad, ng mga emergency. Yun ngayon nangyaring mga bagyo, di ba? Lalo ngayon, marami ng mga kalamidad din ang dumadaan sa atin. So, yun napaparating natin kahit sa malalayong lugar. Yung impormasyon, dahil hindi naman natin may internet, di ba? Tsaka, pag umuulan, wala rin namang signal, di ba? So, yun ang kahalagan talaga nung radyo, simulat sa po hanggang sa ngayon. Kaya tingin ko ang radyo talagang it's here to stay. Para sa inyo po, ano po ang broadcast journalism? Broadcast journalism, basically, ikaw yung nagre-research, nagpo-produce, o gumagawa nung mga materials na ikaw rin yung magdi-disseminate sa mga tao. So basically, ng broadcast journalism, parang sila, Ces Orenia Trilon, kung sa Channel 2, di ba? Sila yung naghanap ng material, sila yung nagpupunta, sila rin yung nag-i-air ng mga material. So, tinatawag silang broadcast journalist. So, ganun din naman sistema rin dito, yung nga lang kami radyo. Saka mas more on kami sa mga activities ng Pangulo at saka sa mga ginagawa ng mga iba't ibang departamento at ahensya ng gobyerno. Ang masasabi niyo sa mga estudyante na nag-i-aim din po na maging announcer sa radio katulad po? Dapat pagsikapan nila kasi nagsimula din naman ako na kada sabihin nag-aral ako na 4-year course na po sa broadcasting. Hindi pa rin din ganun kasapat yung kaalaman ko. Na-realize ko na matututo talaga ako pag nandito na ako sa ground. So, halos isang dekada na ako rito. Pero feeling ko ngayon talaga ako mas naging komportable sa ginagawa ko. Kasi nung una nag-observe lang ako. Tapos ang ginawa ko para hindi naman ako nakakapa o nabibiga sa trabaho din. So ginagawa ko, nagmo-monitor ako. Pinag-aaralan ko yung mga ginagawa ng ibang mga AM announcer sa program nila. So para magkaroon lang ako ng sariling style at saka mas katanggap-tanggap yung yung aking paraan ng pag-broadcast. So yun. Salamat po. Thank you. Thank you po sa